Maaari nang i-report ang mga insidente ng bullying sa mga paaralan sa Emergency Hotline 911. Kasabay naman ang pagbubukas ng klase, nag-deploy ng mahigit 30,000 na pulis sa mga eskwelahan sa buong bansa para sa seguridad ng mga mag-aaral. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Siguraduhin natin na walang bullying, walang mga krimen na mga makakabiktima ng ating mga estudyante. Prioridad ng Philippine National Police ngayong pasukan, hindi lang ang pagsugpo sa kriminalidad sa labas at loob ng mga eskwelahan, kundi maging ang pagresponde sa mga kaso ng bullying. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III, maaaring i-report ang mga insidente ng bullying sa Emergency Hotline 911. Pwede sa 911 yan. Ang magiging response lang naman actually ng first response ng ating mga call takers dyan, itatawag din sa local stations at ang local stations magko-coordinate dyan sa school head. Baka kasi hindi nakakarating sa school head sa kung ano mga rason ang impormasyon. Ayon kay Torre, minsan ay umahantong ang bullying sa kaguluhan, rambol at mga krimen. Ang magulang na ito nababahala sa mga insidente ng bullying, lalo na transferee ang kanyang 4 na anak sa Corazon Aquino Elementary School at Batasan High School sa Quezon City. Siyempre maninibago po sila kasi transfer po sila eh. Opo, maganda po yung mga ganong sumbungan ng bayan po. Nakakatulong po sa mga tao na ngailangan. Pero ayon sa ilang mga magulang, hindi consistent ang pagresponde ng mga otoridad sa Emergency Hotline 911. Parang marami na akong mga na-aksidente dito. Pag tinawagan mo na yun, wala eh. Parang late na nangyari. Dumating, tapos na, wala na. Try ko na yun once 911 eh. Mabilis ang action. Mabilis ang action? Oo, kaysa sa mga barangay, sa police station, mas maganda sa 911. Mas mabilis. Personal na nag-ikot ang PNP chief sa mga paaralan sa unang araw ng klase. Nag-deploy ang PNP ng mahigit 37,000 na pulis sa mga eskwelahan sa buong bansa. Ayon naman sa principal ng Corazon Aquino Elementary School, karaniwan ng issue ang mataas na bilang ng mga estudyante. Although congested, pero hinati natin para ma-accommodate lahat ng mga estudyante natin. Kung hindi natin hinati, more or less 70 to 80. Pero dahil natin can only accommodate 35 to 38. Tuloy-tuloy naman ang koordinasyon sa barangay at local government ng Quezon City para sa mga force multiplier na magbabantay sa paaralan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.